Naramdaman mo na ba ang bigat ng pagtanda na hindi mo maintindihan? Parang may mga bagay na unti-unting nawawala at minsan pakiramdam mo ay mag-isa ka lang sa karanasan na ito. O kaya napansin mo ba ang pagbabago sa iyong katawan at isip na tila walang nagpapaliwanag kung bakit nangyayari ito? Akala natin pagdating sa edad 70, ayos na ang lahat. Nakapagpahinga na tayo, nakapagretiro at masaya na lang dapat ang buhay. Pero ang totoo, mayroong 7 pinakamahirap na bahagi ng pagtanda paglampas ng 70 na halos walang pinag-uusapan pero kailangan mo malaman. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga sakit o kirot na nararamdaman sa katawan. Ito ay tungkol sa mga pagbabago sa iyong buhay, sa iyong mga relasyon at sa kung paano mo nakikita ang sarili mo sa mundo. Ang mga pagsubok na ito ay madalas na tinatago, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa akala natin tayo lang ang nakakaranas nito. Pero ang katotohanan, milyon-milyong Pilipino ang nakadarama ng parehong mga bagay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 ito ng buong katapatan upang malaman mo na hindi ka nag-iisa at may paraan upang harapin ang mga ito ng may lakas ng loob at kapayapaan. Manatili hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na maaari mapabago sa iyong pananaw at magbigay ng panibagong pag-asa. Sa mga pinakamahirap na bahagi na hindi madalas pag-usapan ay ang sa tahimik na pasanin ng pagkawala ng sariling kalayahan o independensya. Hindi lang ito tungkol sa hindi na pagmamaneho o pagbubuhat na mabibigat. Ito ay ang unti-unting paglimita sa mga bagay na dati mong ginagawa ng walang tulong. Naaalala mo pa ba kung paano ka dati madaling pumunta sa palengke, bisitahin ang kapitbahay o mag-asikaso ng sarili mong harden ng mag-isa? Ngayon, baka kailangan mo nang magpatulong sa paglalakad o sa pagkuha ng mga bagay na nasa taas o kahit sa simpleng pag-iisip kung paano ka makakapunta sa simbahan. Ang pakiramdam na unti-unting nawawala ang iyong kakayahang gawin ang mga bagay na dati mong nakasanayan ay napakabigat. Para itong isang parte ng iyong pagkatao na dahan-dahang kinukuha. Ang pinakamahirap dito ay ang pagtanggap na kailangan mo ng umasa sa iba. Ang ating kultura, ang pagiging Pilipino, ay napakalakas sa pagiging malaya at mapagkakatiwalaan sa sarili. Kaya't ang paghina ng kakayahang ito ay maaaring mandulot ng kalungkutan, pagkabigo at kung minsan pagkapahiya. Maraming matatanda ang ayaw maging pabigat sa kanilang mga anak o kamag-anak. Kaya't mas pinipili nilang magdusa ng tahimik kaysa humingi ng tulong. Pero mahalaga na tandaan na ang pagtanda ay natural at ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng katalinuhan. Kailangan nating pag-usapan ito upang mas maging bukas tayo sa pagtanggap ng suporta mula sa ating mga mahal sa buhay. Maaaring magsimula sa maliliit na bagay tulad ng pagtanggap ng alok na ihatid ka o pagpayag na tulungan ka sa paglilinis. Mahalaga rin na hanapin ang mga paraan para mapanatili ang iyong kalayaan hanggat maaari. Kung kaya mo pang maglakad-lakad sa parke, gawin mo. Kung kaya mo pang lutuin ang paborito mong ulam, gawin mo. Kahit may tumutulong sa paghihiwa ng gulay. Ang pagiging aktibo sa abot ng iyong makakaya ay hindi lamang nakakatulong sa katawan, kundi pati na rin sa isip. Ang paglahok sa mga simpleng gawain ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na may halaga pa rin tayo at may kontrol sa ating buhay. Minsan, ang pagdipat ng tirahan malapit sa mga anak o kamag-anak ay nakakatulong din para hindi masyadong maramdaman ang pagiging mag-isa. Ang mga pagbabagong ito ay hindi madali, pero ang pagtanggap at paghahanap ng solusyon kasama ang pamilya ay napakahalaga para sa iyong kapayapaan ng loob. Ang pangalawang hamon na halos kasabay ng pagkawala ng independensya ay ang malalim na sakit ng unti-unting pagkawala ng mga kaibigan. Sa edad sa pintay pataas, mararanasan mo ang paglipas ng maraming kakilala at kaibigan. Ang mga kasama mo sa eskwela, sa trabaho, sa simbahan, o sa simpleng tambayan noon ay unti-unting nababawasan. Ang bawat pagpanaw ng isang kaibigan ay parang isang piraso ng iyong kasaysayan at mga alaala ang nawawala. Hindi lang ito basta pagkawala ng isang tao. Nawawala rin ang mga taong nakakaintindi ng iyong mga biro, ng iyong mga pangarap noong bata ka pa,
at ng mga karanasan na kayo lang ang nagbahagi. Ang social circle na dati imalawak at masigla ay lumiliit ng lumiliit. Dito nagsisimula ang pakiramdam ng kalungkutan, ng pagiging mag-isa kahit na may pamilya ka sa paligid. Mahirap ipaliwanag ang sakit ng pagkawala ng mga kaibigan sa mga nakababata dahil hindi pa nila ito nararanasan sa ganong kalalim na antas. Ang mga nakasanayan mong kausap tungkol sa iyong mga pinagdaanan, mga problema o kahit ang mga simpleng tsismis sa kapitbahay ay wala na. Nagiging tahimik ang mga araw at ang telepono ay bihira ng mag-ring. Ang pinakamahirap ay ang paghahanap ng bagong koneksyon sa panahong mahirap ng lumabas at makipagkilala sa mga bagong tao. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mong manatiling nag-iisa. May mga paraan para mapanatili ang koneksyon sa iba. Maaring sumali sa mga grupo sa simbahan, sa mga senior citizen association sa inyong barangay, o kahit sa mga online community kung may access ka sa internet at komportable kang gamitin ito. Mahalaga na aktibong maghanap ng mga pagkakataong makipag-ugnayan sa kapwa. Minsan, ang simpleng pakikipagkwentuhan sa kapitbahay o pagbisita sa mga kamag-anak na bihira mong makita ay malaking tulong. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghinto sa pagbuo ng mga bagong relasyon kahit pa iba na ang porma nito. Ang mahalaga ay ang patuloy na paghahanap ng mga taong makakasama mo sa paglalakbay na ito. Mga taong makakapagpatawa at makakapakinig sa iyo. Ang kalungkutan ay isang normal na damdamin pero hindi ito kailangang manatili sa iyo ng mag-isa. Magbahagi ng iyong nararamdaman sa iyong mga anak o apo. Maaari silang maging kasama mo sa paghahanap ng mga bagong paraan para makipag-ugnayan. Minsan, ang pagiging mentor sa mga mas bata ay nakakatulong din upang maramdaman mong may halaga ka pa at may naibabahagi. Ngayong dumako tayo sa pangatlong matinding hamon na hindi ganong pinag-uusapan. Ang hindi inaasahang bigat ng pinansyal na alalahanin. Akala natin pagdating ang 70, masaya na lang tayo sa pensyon, sa savings, at sa suporta ng pamilya. Pero ang katotohanan, maraming matatanda ang nakakaranas ng bigat ng gastos na hindi nila inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa pang-araw-araw na pangangailangan, higit pa ito sa mga gastusin sa gamot, sa check-up sa doktor at sa mga terapiya. Minsan, bigla na lang may sakit na darating na mga kailangan ng malaking halaga. Ang presyo ng maintenance medicine ay patuloy na tumataas. Ang halaga ng pamasahe papuntang ospital o klinika ay gumagastos din. Bukod pa rito, minsan ay may obligasyon pa rin sa pamilya, lalo na sa ating kultura. Kung may anak o apo na hirap sa buhay, natural lang na gustong tumulong ng mga magulang kahit na alam nilang limitado na ang kanilang pera. Ang pakiramdam na baka maging pabigat ka sa pinansyal sa iyong pamilya ay napakabigat. Marami ang nag-iisip ng malalim tungkol dito sa gabi nang walang nakakalam. Ang takot na maubusan ng pera o hindi makasapat sa mga pangangailangan ay isang sikretong pasakit. Ang susi dito ay ang bukas na komunikasyon sa pamilya. Mahalaga na pag-usapan ang sitwasyon sa pananalapi ng maaga, hindi kapag huli na ang lahat. Planuhin ang mga gastos at pag-ipunan ang mga posibleng emergency. Kung meron kang pensyon, pamahalan ito ng maayos. Kung hindi sapat, maaring pag-usapan kung paano magtutulungan ang pamilya. Mahalaga rin na malaman ang iyong mga benepisyo bilang senior citizen tulad ng discounts sa gamot, sa pamasahe at sa mga groceries. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Huwag ikahiya ang paghingi ng tulong o suporta mula sa mga awtoridad o organisasyon na nagbibigay ng tulong sa matatanda. Ang pagharap sa pinansyal na hamon na may bukas na isip at tulong mula sa pamilya ay makakatulong upang mabawasan ang bigat na ito. Ang pagiging matanda ay hindi nangangaulugang hindi ka na may karapatan sa isang buhay na may dignidad at seguridad. Pang-apat, at ito ay madalas na nakikita pero hindi naintindihan ng buo, ay ang mundo hindi nakikita ang balakid ng pagbaba ng pisikal na kakayahan at enerhiya.
Hindi lang ito simpleng pagkirot ng tuhod o likod. Ito ay ang pakiramdam na mas mahirap ng gumalaw, mas mabilis ng mapagod, at ang mga dating madaling gawain ay nagiging hamon. Ang pagbaba ng stamina, ang hirap sa paglalakad ng malayo, o ang simpleng pagbangon mula sa upuan ay nagiging mahirap. Ang mundo ay tila mas malaki at mas mahirap abutin. Dati, kaya mong maglinis ng bahay sa isang iglap, maglaba ng walang patid o maglakad papuntang simbahan nang hindi pinapawisan. Ngayon, pagkatapos lamang ng ilang minuto ng gawain, mararamdaman mo na ang pagod. Ang pinakamasakit dito ay ang pagkabigo sa sarili. Ang pakiramdam na bakit hindi ko na magawa ang dating kaya ko. Ito ay nagdudulot ng kalungkutan. At kung minsan, pag-iwas sa mga aktibidad na dating kinagigiliwan, ang pagtanggap sa paghina ng katawan ay hindi madali. Ngunit mahalaga na magpatuloy sa pagiging aktibo sa abot ng iyong makakaya. Ang simpleng paglalakad sa loob ng bahay, paggawa ng light exercises na akma sa iyong kondisyon, o paglok sa mga senior fitness classes ay malaking tulong. Ang regular na pagkonsulta sa doktor ay mahalaga upang masubaybayan ang iyong kalusugan at makakuha ng tamang payo sa mga ehersisyo at nutrisyon. Ang pagkain ng masustansyang pagkain tulad ng sariwang gulay, prutas at protina ay makakatulong din na mapanatili ang iyong lakas. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga rin. Hindi tayo makakabalik sa ating kabataan, pero maaari nating pang-alagaan ang ating katawan upang maging malakas at malusog hanggat maaari. Ang pagbibigay ng atensyon sa iyong pisikal na kalusugan ay hindi lang para sa katawan, kundi pati na rin sa iyong isip at pangkalahatang kagalingan. Ang pagtanggap sa mga limitasyon ay mahalaga, ngunit hindi ito nangangahulugang dapat kang sumuko. Ang ikalima sa mga pinakamahirap na parte ng pagtanda na lalong lumalalim paglampas ng 70 ay ang mas patuloy na pagdadalamhati dahil sa sunod-sunod na pagkawala. Ito ay hindi lang tungkol sa pagpanaw ng asawa o malapit na kamag-anak. Ito ay ang tuloy-tuloy na pagkawala ng mga kaibigan, kakilala at mga kasama sa buhay. Sa edad na ito, halos bawat buwan o taon ay may balita kang maririnig tungkol sa pagpanaw ng isang taong kilala mo. Ang bawat pagkakataon ay nagpapaalala sa iyo ng iyong sariling mortalidad at ang pagiging malapit ng pagtatapos ng iyong paglalakbay. Para itong isang malaking alon ng kalungkutan na patuloy na humahampas. Ang bawat paalam ay nag-iiwan ng marka. At ang mga markang ito ay dumarami sa paglipas ng panahon. Ang pinakamahirap dito ay ang pagharap sa paulit-ulit na sakit ng pamamaalam ng walang pahinga. Pakiramdam mo ay nagiging bihasa ka na sa pagdadalamhati, pero hindi ito kailanman nagiging madali. Hindi ito madalas pag-usapan dahil pakiramdam natin normal lang ito sa matatanda. Pero ang epekto nito sa ating kalooban ay napakalalim. Nagdudulot ito ng pangamba, kalungkutan at kung minsan pagkalumbay. Mahalaga na bigyan ng espasyo ang iyong sarili para magdalamhati. Huwag mong ikulong ang iyong damdamin. Makipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, isang anak, isang apo o isang kaibigan. Ang pagbabahagi ng iyong sakit ay makakatulong na mabawasan ang bigat nito. Mahalaga rin na ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay na nabibigay sa iyo ng kagalakan, kahit sa maliit na paraan. Ang pagbabasa ng libro, pakikinig sa musika, pagtatanim, o kahit ang panunood ng mga paboritong pelikula ay makakatulong na maibsan ang kalungkutan. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad tulad ng simbahan ay nagbibigay ng suporta at pag-asa. Ang pagpapanatili ng mga alaala ng mga nawala ay mahalaga rin, ngunit huwag itong hayaang maging balakid sa iyong kasalukuyang buhay. Ang bawat pagkawala ay nagtuturo sa atin ng kahalagaan ng buhay at ng pagpapahalaga sa bawat sandali. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng suporta mula sa iba ay makakatulong sa iyo na malampasan ang mga panahong ito. Ang pagdadalamhati ay isang proseso at mahalaga na hayaan mo yung sarili na dumaan dito ng buo. Kanim na hamon na bihira nating pag-usapan, pero ramdam ng marami ay ang pakiramdam na nagiging hindi nakikita o hindi na mahalaga. Sa lipunan natin na mabilis ang pagbabago, kung saan ang teknolohiya at kabataan ang madalas na pinahalagan, maraming matatanda ang nakadarama na sila ay nawawalan ng lugar o halaga.
maaring hindi na sila kinukonsulta sa mahahalagang desisyon sa pamilya o hindi na nabibigyan ng sapat na atensyon sa mga pagtitipon. Pakiramdam nila ay ang kanilang mga karanasan, kaalaman at karunungan ay hindi na kinikilala o pinahahalagan. Minsan, nakikita na lang sila bilang lolo o lola na kailangan alagaan, imbes na isang taong mayaman sa karanasan at may malalim na pag-iisip. Ang pagtingin ng mga mas bata na outdated na ang iyong mga ideya o opinyon ay masakit. Ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng pagiging irrelevant, ng pagkabigo at minsan pagiging malungkot. Ang pinakamahirap ay ang pagtanggap na ang iyong boses ay hindi na kasing lakas ng dati sa mga usaping panlipunan o pampamilya. Pero ang katotohanan, ang ating mga matatanda ang pundasyon ng ating lipunan at pamilya, ang kanilang mga karanasan ang naghubog sa kasalukuyan. Mahalaga na ipagpatuloy ang pagiging aktibo sa mga usapin na mahalaga sa iyo. Magbahagi ng iyong mga kwento at karanasan sa iyong mga apo. Sila ang susunod na henerasyon na maring matuto mula sa iyo. Sumali sa mga civic organizations o mga grupo na nagpapahalaga sa wisdom at karanasan ng matatanda. Huwag matakot magpahayag ng iyong opinion ng may paggalang. Maaari ring maging mentor sa mga mas bata. Magbahagi ng mga kasanayan na natutunan mo sa buhay tulad ng pagluluto, paghahardin o paggawa ng handicrafts. Ang pagpapatuloy na matuto ng mga bagong bagay, kahit simpleng paggamit ng smartphone o panonood ng mga online tutorials, ay makakatulong din upang maramdaman mong konektado ka pa sa mundo. Ang iyong halaga ay hindi nababawasan sa pagtanda. Sa katunayan, ito ay lumalalim at yumayaman. Kailangan lamang nating humanap ng mga paraan upang ibahagi ang yaman na ito. At ang huling, pero isa sa pinakamabigat na hamon na madalas ay tinatanong sa sarili lang ay ang bigat ng mga dinabanggit na pagsisisi at titapos na gawain. Paglampas ng 70, mas marami na tayong oras na pagmasdan ng nakaraan. Dito nagsisimula ang mga tanong, sana ginawa ko yun o kung sana hindi ko ginawa ito. Nariyan ang pagsisisi sa mga pagkakataong binitawan, mga salitang hindi nasabi o mga pangarap na hindi natupad. Ito ay nagdudulot ng kalungkutan at kung minsan, pagkabahala. Ang bigat ng what ifs ay maaring maging napakabigat. Nariyan din ang pakiramdam na may mga unfinished business, mga relasyong hindi naayos, mga paghingi ng tawad na hindi nagawa, o mga personal na layunin na hindi naabot. Ang pagharap sa mga ito ay hindi madali, lalo na kung ang mga taong kasangkot ay wala na o mahirap nang maabot. Ngunit mahalaga na matuto tayong magpatawad, una sa lahat ang ating sarili. Una, ang nakaraan ay hindi na mababago, pero ang kasalukuyan at kinabukasan ay nasa atin pa rin. Kung mayroong pagkakataon na ayusin ang mga relasyon, gawin ito. Kung mayroong gustong sabihin sa isang tao, sabihin ito habang may pagkakataon pa. Kung hindi na posible, maaring sulatin ang iyong damdamin sa isang liham, hindi para ipadala, kundi para ilabas ang bigat sa iyong puso. Ang pagtanda ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa introspection at paghahanap ng kapayapaan sa loob. Maaari kang humanap ng kapayapaan sa pananampalataya, sa pagmumuni-muni, o sa paggawa ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng personal na kagalakan at layunin kahit kaano pa kaliit. Ang pagtutuon ng pansin sa kasalukuyan sa mga biyayang nararanasan ngayon ay makakatulong na mabawasan ang bigat ng nakaraan. Ang pagtanggap sa iyong buong paglalakbay sa buhay kasama ang mga ups at downs ay isang mahalagang bahagi ng pagtanda ng may kapayapaan. Ang buhay ay hindi perpekto at ang ating mga karanasan, maganda man o hindi, ay bumubuo sa kung sino tayo ngayon. Ang mahalaga ay ang matuto mula sa mga ito at ipagpatuloy ang paglalakbay ng may pag-asa at pagmamahal. Narito tayo ngayon. Matapos pag-usapan ng 7 pinakamahirap na bahagi ng pagtanda, paglampas ng 70 na madalas ay hindi natin pinag-uusapan. Nagsimula tayo sa tahimik na pasanin ng pagkawala ng sariling kalayaan. Kung paano ito humuhubog sa ating pang-araw-araw na buhay at ang kahalagahan ng pagtanggap ng tulong. Sunod nating tinalakay ang malalim na sakit ng unti-unting pagkawala ng mga kaibigan
at kung paano natin haharapin ang kalungkutan na dulot nito sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong koneksyon. Pagkatapos, pinag-usapan natin ang hindi inaasang bigat ng pinansyal na alalahanin at kung gaano kahalaga ang bukas na komunikasyon at pagpaplano sa loob ng pamilya. Sumunod ay ang hindi nakikitang balakid ng pagbaba ng pisikal na kakayahan at enerhiya. At kung paano natin mapapanatili ang ating katawan na aktibo at malusog hanggat maaari. Ibinahagi din natin ang tungkol sa patuloy na pagdadalamhati dahil sa sunod-sunod na pagkawala at kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng espasyo para sa ating sarili na magdalamhati at maghanap ng suporta. Tinalakay rin natin ang pakiramdam na nagiging hindi nakikita o hindi na mahalaga at kung paano natin mapapanatili ang ating halaga at boses sa ating komunidad at pamilya. Sa huli, pinag-usapan natin ang bigat ng mga di nabanggit na pagsisisi at di tapos na gawain at ang kahalagaan ng pagpapatawad sa sarili at paghahanap ng kapayapaan sa nakaraan. Naalala mo ba ang sinabi ko kanina na manatili hanggang sa dulo dahil mayroon akong ibabahagi na maaaring malpabago sa iyong pananaw at magbigay ng panibagong pag-asa? Ito ang sorpresa. Ang katotohanan ay, hindi ka nag-iisa sa mga nararamdaman mo. Ang bawat isang punto na tinalakay natin ay nararanasan ng napakaraming Pilipino na tulad mo. Ang pagkilala at pagtanggap sa mga hamon na ito, ang unang hakbang tungo sa paghahanap ng kapayapaan at lakas. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo sa iyong sarili at sa iyong karanasan. Ang pagtanda, lalo na paglampas ng 70, ay isang natatanging yugto ng buhay na puno ng pagbabago. Pero puno rin ng pagkakataon. Pagkakataong balikan ng mga alaala, ibahagi ang iyong karunungan at tangkilikin ang bawat araw ng may pasasalamat. Ang pagiging matatag sa mga hamong ito ay hindi nangangahulugang kailangan mong gawin ang lahat ng mag-isa. Sa katunayan, ang pagiging bukas sa paghingi at pagtanggap ng tulong, pagmamahal at suporta mula sa iyong pamilya at komunidad ang isa sa pinakamalaking lakas na taglay mo. Ang pagiging bahagi ng isang pamilya, isang barangay o isang simbahan ay nagbibigay sa atin ng pundasyon na kailangan natin upang harapin ang anumang pagsubok. Kaya tandaan, ang mga pagbabagong ito ay natural at ikaw ay may kakayahang harapin ang mga ito ng may dignidad at pag-asa. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maging masaya, magpasalamat at mahalin ang mga nasa paligid mo. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo o nagbigay ng kalinawan, gustong-gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Ibahagi ang iyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaring maging inspirasyon para sa iba. At kung gusto mo pa na mas maraming ganitong klaseng usapan na nagbibigay lakas at gabay, huwag kalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong ito para makarating ang mga ganitong mensahe sa mas marami pa nating kababayan na nangangailangan. Tandaan, ang pagtanda ay isang paglalakbay. Pahalagahan ang bawat sandali at laging tandaan ang iyong buhay ay mahalaga sa bawat edad. Patuloy na mamuhay ng buong puso sa abot ng iyong makakaya at tangkilikin ang bawat yugto ng iyong paglalakbay.